Pagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid at heto na po ulit tayo. Babasa po ulit tayo ng ating pong daily devotion. Dito na po tayo ngayon sa Genesis 47 at ang verse po nga babasahin ay mula po verse 1 to 8 po. At sinasabi po sa talatang ito, sinama ni Jose ang 5 sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Paraon. Sinabi niya, dumating na po ang aking ama at mga kapatid, buhat sa Kanaan. Dala ang kanilang mga kawan at lahat ng ari-arian. Daroon po sila ngayon sa Goshen. At pinakilala niya sa Paraon ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ng Paraon, ano ang trabaho ninyo? Kami po ay mga pastol, tulad ng aming mga ninuno, ang tugon nila. Nakarating po kami rito sapagkat sa amin sa Kanaan ay wala kaming mapagpastulan. Kung maaari po, doon na ninyo kami patirahin sa lupain ng Goshen. Sinabi ng Paraon kay Jose, ngayon narito na ang iyong mga ama at mga kapatid, at ikaw naman ang namamahala sa buong Ehipto, ibigay mo sa kanila ang pinakamainam na lupain. Doon mo sila patirahin sa Goshen. Kung may mapipili kang mahusay na pastol, sila ang pamahalain mo ng aking mga kawan. Sinama ni Jose ang kanyang ama sa palasyo, at pagdating doon, binasbasan ni Jacob ang Paraon. Ilang taon na kayo? Ang tanong ng Paraon kay Jacob. Amen. Salamat po sa pagbasa po ng ang salita po ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Okay. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang i-share ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 47 verses 9 to 12. Ito po ang nakasulat. Sumagot siya, umabot na po sa 130 taon ang aking pagpalipat-lipat ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayong malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno. Matapos magpaalam sa Faraon, umalis si Jacob. Sa utos ng Faraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama at ang mga kapatid ang pinakamabuting lupain ng Rameses sa bansang Ehipto. Ang buong sambahayan ni Jacob hanggang sa kalitlitan ay kinalinga ni Jose. Yun lang po, purihin ang Panginoon sa banal niyang kasulatan. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share po ngayon ay sa Genesis chapter 47 verse 13 hanggang 16. Nang maubos na ang pagkain sa buong Kanaan at Ehipto at ang mga tao'y hirap na sa gutom, kay Jose bumibili ng pagkain ang lahat. Iniipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kabangyaman ng Paraon. Dumating ang panahong wala nang maibayad ang mga tao, kaya't sinabi nila kay Jose, mamamatay kami ng gutom, bigyan mo kami ng pagkain. Kaya't sinabi ni Jose, kung wala kayong salapi, palitan na lang ninyo ng hayop ang pagkain ibibigay ko sa inyo. Yan lang po, amen. Right ko. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis 47 verse 17 to 20. At gayon nga ang kanilang ginawa. Ipinagpalit nila ang kanilang mga kabayo, tupa, kambing, baka at asno sa pagkain kinukuha nila. 1 taon silang binibigyan ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng mga hayop. Ng sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, hindi namin maikakaila sa inyong kamahalan na ngayon ubos na ang lahat naming salapi at mga alagang hayop. Wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan at bukirin. Kaya tulungan naman ninyo kami. Huwag ninyo kaming hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ang aming lupain.
ninyo kami ng makain at binhing pananim ng kami huwag mamatay. Payag na po kaming maging alipin ng Faraon at ibinta sa kanya ang aming lupain. Nangyari nga ito kaya't nakuha ni Jose para sa Faraon ang lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng kagutom noon. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 47 verse 21 to 24. Ang lahat ng tao sa Egipto ay ginawa ni Jose ng mga alipin ng Faraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga pari, sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng Faraon. Sinabi ni Jose sa mga tao, "Ngayon nabili ko na kayo at ang inyong mga lupain para sa Faraon. Bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa Faraon ang 5 bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nakalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya." Amen. At muli po akong magbabasa po para po kay Macy's at marami po siyang inaasikaso ngayon. At ang kanya pong verse ay mula po dito sa verse 25 hanggang verse 31 po. Ang sinasabi nga po dito, sa verse 25, "Sumagot ang mga tao, napakabuti ninyo sa amin. Iniligtas niyo kami. Handa po kaming maglingkod sa Paraon." Mula noon ay ginawang batas ni Jose sa lupain ng Ehipto, ang 5 bahagi ng ani ay para sa Paraon. Umiral pa hanggang ngayon ang batas na ito maliban sa lupa ng mga pari, sapagkat ito'y hindi saklaw ng Paraon. Verse 27 po, sinabi po dito, huling habilin ni Jacob, nanirahan nga ang mga Israelita sa lupain ng Goshen at sa Ehipto. Yumaman sila roon at dumami ang kanilang lahi. 17 taong tumira roon si Jacob at umabot ng 147 taon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, tinawag niya si Jose at sinabi, "Ilagay mo sa pag-ita ng aking mga hita ang iyong mga kamay at ipangako mo magiging tapat ka sa akin at hindi mo ako ililibing sa Ehipto. Ilalabas mo ako sa Ehipto at isama mo ako sa libingan ng aking magulang." Sinabi ni Jacob, "Kung gayon, sumumpa ka sa akin." Nanumpa nga si Jose at si Jacob ay yumuko sa may ulunan ng higaan at nanalangin. Amen po. Salamat po sa pagbasa po ng banal na salita. God bless po. Ito po ay para kay Mrs. Bye-bye. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 47 verses 1 to 8. Then Joseph went to see Pharaoh and told him, "My father and my brothers have arrived from the land of Canaan. They have come with all their flocks and herds and possessions, and they are now in the region of Goshen." Joseph took 5 of his brothers with him and presented them to Pharaoh. And Pharaoh asked the brothers, "What is your occupation?" They replied, "We, your servants, are shepherds, just like our ancestors. We have come to live here in Egypt for a while, for there is no pasture for our flocks in Canaan. The famine is very severe there. So please, we request permission to live in the region of Goshen." Then Pharaoh said to Joseph, "Now that your father and brothers have joined you here, choose any place in the entire land of Egypt for them to live. Give them the best land of Egypt. Let them live in the region of Goshen. And if any of them have special skills, put them in charge of my livestock too." Then Joseph brought in his father Jacob and presented him to Pharaoh. And Jacob blessed Pharaoh. "How old are you?" Pharaoh asked him.
Pharaoh asked him. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Po, magandang gabi po ulit sa bawat isa. Ito po ang may share sa Genesis 47 verse 9 to 15. Sumugot siya, umabot na po sa 130 taon ang aking pagpapalit-palit ng tahanan. Maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno. Matapos magpaalam sa paraon, umalis na si Jacob. Sa utos ng paraon, ibinigay ni Jose sa kanyang ama mga kapatid ang pinakamabuting lupain sa Rameses. Ngayon babasahin ko po Genesis chapter 47 verse 16 to 19. Then bring your livestock, said Joseph. I will say you put in exchange for your livestock, since your money is gone. So they brought their livestock to Joseph, and he gave them food in exchange for their horses, their sheep and goats, their cattle and donkeys. And he brought them truth that your rich put in exchange for all their livestock. When that year was over, they came to him the following year and said, We cannot hide from our Lord the fact that since our money is gone and our livestock belong to you, there is nothing left for our Lord except our bodies and our land. Why should we perish before your eyes, we and our land as well? Buy us and our land in exchange for food. And we which our land will be in bondage to Pharaoh. Give us seed so that we may live and not die, and that the land might not become desolate. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Genesis chapter 47, verse 20 to 23. And Joseph bought all the land of Egypt for Pharaoh, for the Egyptians sold every man his field, because the famine prevailed over them, so the land became Pharaoh. And as for the people, he moved them to cities from one end of the borders of Egypt, even to the other, and thereof. Only the land of the praise bought he not, for the praise had a portion assigned them of Pharaoh, and did eat their portion which Pharaoh gave them, wherefore they sold not their lands. That Joseph said unto the people, Behold, I have bought you this day and your land for Pharaoh. Lo, here is seed for you, and ye shall sow the land. Amen. Genesis chapter 47 verse 24 to 27. But when the crop comes in, give a fifth of it to Pharaoh. The other four pictures you may keep as seed for the fields and as food for yourselves and your households and your children.
You have saved our lives, they said. May we find favor in the eyes of our Lord. We will be in bondage to Pharaoh. So Joseph established it as a law concerning granting eggs still in force today, that a fifth of the products belong to Pharaoh. It was only the remnant of the price that did not become Pharaoh's. Now the Israelites settled in in the region of Goshen. They acquired property there and were fruitful and increased greatly in number. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 47 verses 28 to 31 na sinasabi, Jacob lived in the land of Egypt 17 years, so the length of Jacob's life was 147 years. 29, when the time for Israel to die drew near, he called his son Joseph and said to him, Please, if I have found favor in your sight, place now your hand under my thigh and deal with me in kindness and faithfulness. Please do not bury me in Egypt. 30, but when I lie down with my fathers, you shall carry me out of Egypt and bury me in their burial place. And he said, I will do as you have said. 31, he said, Swear to me. So he swore to him. Then Israel bowed and worshipped at the head of the bed. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, and God bless everyone.